Sa kasaysayan, maraming mayayaman at matagumpay na nagkaroon ng masuwerteng buhay. Ngunit may mga kaso rin ng mayayamang tao na sinusundan ng trahedya mula sa sumpa ng pamilya hanggang sa biglaang pagkawala na walang bakas. Sa video na ito, tatalakayin natin ito at iba pa. Sa unang kwento, pupunta tayo sa New York kung saan naglaho ng walang bakas ang isang tagapagmana na isinalaysay ng napakagaling na briefcase. Si Dorothy Harriet Camille Arnold ay ipinanganak sa lungsod ng New York noong ika-1 ng Hulyo, 1885. Ang kanyang ama ay si Frances Rose Arnold, isang negosyante na ang pamilya ay nagmula pa nung simula ng kolonisasyon ng mga Europeo sa Hilagang Amerika. Isa sa kanilang mga ninuno ay sinasabing dumating sa Plymouth Rock sakay ng Mayflower noong 1620. Ang mga ninuno niya ay kabilang sa mataas na lipunan at negosyo sa New York at naging kasosyo si Francis sa F.R. Arnold Company, isang kumpanya ng pag-aangkat ng mamahaling produkto mula sa ibang bansa papasok sa Amerika. Ito ay panahon ng walang kapantay na kasaganaan sa Estados Unidos, ang tinatawag na Gilded Age. At dahil dito, ang negosyo ng mga Arnold na nagdadalubasa sa pabango ay umunlad. Kaya lumaki si Dorothy na mayaman at kabilang sa pamilyang kilala sa buong Manhattan. Ang ina ni Dorothy ay si Mary Martha Arnold. Ang apelido niya noong dalaga ay Samuel at galing siya sa kilalang pamilyang mula British Canada. Siya at si Francis ay may 3 pang anak, si John na mas matanda kay Dorothy at sina Dan at Marjorie na ipinanganak pagkatapos ni Dorothy. Upang lalo pang mapataas ang katayuan ng pamilya sa lipunan, ang tiyahin ni Dorothy sa panig ng kanyang ama, si Harriet, ay ikinasal kay Rufus W. Peckham, isang kilalang abogado na nagsilbi bilang Associate Justice ng US Supreme Court mula 1895 hanggang 1909. Dahil sa mga koneksyong ito, nang biglang mawala si Dorothy pagkalipas ng ilang taon, naging malaking balita ang kwento niya sa media ng New York at buong bansa. Ang pagkabata ni Dorothy ay katulad ng inaasahan sa isang anak ng mayamang negosyante sa New York noong kasagsagan ng Gilded Age. Ang pamilya ay nanirahan sa isang malaking townhouse sa Upper East Side ng Manhattan at mayroong maraming tauhan doon. Habang lumalaki, nag-aral siya sa prestigyosong Velton School for Girls. Itinatatag ito noong 1886 ni Louise Velton bilang isang paaralan sa Manhattan para sa mga anak na babae na mayayamang pamilya sa lungsod, na may napaka-progresibong kurikulum para sa isang paaralang pambabae ayon sa pamantayan ng panahon. Dito, natutunan ng mga babae ang panitikan sa Ingles, mga klasiko ng Griego at Romano at Pranses, pati na rin ang mga asignaturang pang-agham tulad ng chemistry at pisika. Pagkatapos sa Velton, lumipat si Dorothy sa Bryn Mawr College sa Pennsylvania. Unang beses niyang iniwan ang New York ng matagal. Doon, pinag-aralan niya ang panitikan at pinang-arap maging manunulat. Nantapos siya noong 1900 at 5 nang siya ay 20 taong gulang. Pagkatapos magtapos, bumalik siya sa bahay ng magulang sa Upper East Side at madalas makita sa mga pagtitipon ng alta sosyedad sa Manhattan. Gayunpaman, nanatili pa rin ang ilan niyang ambisyon bilang isang manunulat. Pagkatapos bisitahin ang kanilang bakasyunan sa Maine noong taglagas ng 1900 at 10 sinabi niya sa ama na gusto niya magkaroon ng sariling apartment sa Greenwich Village. Ito ay isang lugar na nagsisimula ng magkaroon ng reputasyon bilang sentro ng bohemianismo at aktibidad sa panitikan. Sa loob ng 1900 at 1910, nakapagsulat din siya ng ilang kwento na may mga pamagat tulad ng Poinsettia Flames at Lotus Leaves. Sa kasamaang palad para kay Dorothy, palaging tinatanggihan ng mga publisher ang mga kwento niyang ipinapadala. Masaklap pa, tinatawanan ng pamilya ang ambisyon niyang magsulat at tumanggi ang ama niyang pondohan ang paglipat sa Greenwich Village, sabing maaari rin siyang magsulat ng ganon din kadali sa bahay ng pamilya gaya sa Lower Manhattan. Mahalaga ang personal niyang kabiguan sa mga susunod na pangyayari sa kanyang buhay, tulad na makikita natin. Noong malamig na umaga ng Disyembre 12,
1,910 nagpasya si Dorothy na pumunta sa downtown mula sa bahay ng pamilya Arnold. Iminungkahi ng kanyang ina na samahan siya, ngunit tinanggihan ni Dorothy at sinabi na pupunta lang siya sa Fifth Avenue para bumili ng panggabing bestida ng kanyang kapatid na si Marjorie sa loob ng ilang araw. Pupunta rin si Dorothy sa Brentano's bookstore para kumuha ng ilang libro. Noong araw na iyon, napansin na ayos ang bihis ni Dorothy. Nakasuot siya ng mamahaling asul na serge coat na may balahibo at may dalang satin na bag. Mahalagang tandaan ito dahil ang mamahaling kasuotan ni Dorothy ay madaling mapansin sa mataong kalsada ng Manhattan at maaaring maging target siya ng pagnanakaw. Nakasuot din siya ng kapansin-pansing itim na pelus na sombrero na may dalawang asul na rosas dito. Sa Fifth Avenue at sa ilang kalye, malapit dito, pumili siya ng ilang bagay, kabilang na ang isang kahon ng candy sa isang tindahan kung saan kilala siya ng salesgirl kaya agad na isinama sa account ng pamilya ang binili niya nang hindi na tinatanong kung sino siya. Sa labas ng Brentano bookstore, nasalubong ni Dorothy si Gladys King, kakilala ng pamilya na dadalo sa party ni Marjorie sa ilang araw. Ibinigay niya kay Dorothy ang mga liham ng pagtanggap na balak niyang ipadala para sabihing dadalo siya sa party at napansin niyang makakatipid siya sa selyo. Nangyari ito bandang 2:00 ng hapon. Pinanggit ni Dorothy kay Gladys na pauwi na siya sa Upper East Side at malaman ay dadaan siya sa Central Park habang naglalakad. Pagkatapos noon, naghiwalay na sila. Si Gladys King ang huling taong nakausap ni Dorothy Arnold sa pagkakaalam natin. Pagkaalis niya matapos magpaalam kay Gladys, hindi na nakita si Dorothy ng sinumang nakakakilala sa kanya. Hindi siya dumating para sa hapunan sa kanilang bahay, kaya agad na nag-alala ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Hindi gawain ni Dorothy na hindi dumalo sa hapunan. Kung mahuhuli siya o may pupuntahan, lagi siyang nagpapadala ng mensahe para magpaalam. Hindi kaagad nakipag-ugnayan ang pamilya Arnold sa otoridad at ito ay naiintindihan. County lang ang agad tumatawag sa pulis kapag may nawawala, lalo na kung ilang oras pa lang ang lumipas, pero halatang nag-aalala na sila. Noong gabing iyon, palihim na tinawagan ng pamilya ang ilang kaibigan ni Dorothy para tanungin kung nakita o binisita sila nito nung araw na iyon. Sumagot silang lahat na hindi nila nakita si Dorothy. Nag-alala ang pamilya Arnold na kumalat ang balita na tila tumakas ang kanilang anak na si Dorothy. Ito ay nadulot ng sitwasyon na naging sanhi ng mga problema sa mga sumunod na linggo. Noong gabing nawala siya, tumawag si Elsie Henry, isa sa mga kaibigan ni Dorothy na tinawagan ng pamilya mas maaga sa bahay ng mga Arnold bandang hating gabi para alamin kung nakauwi na si Dorothy. Sumagot ang ina ni Dorothy na laging kinakabahan kahit normal na sitwasyon na nakauwi na si Dorothy pero hindi siya makakausap kay Elsie dahil agad siyang nahiga sa kama dahil sa sakit ng ulo. Nagdulot ito ng hinala sa mga sumunod na linggo na mas alam ng mga Arnold ang tungkol sa pagkawala ni Dorothy kaysa sa inaamin nila kahit mukhang hindi ito totoo. Lalong lumala ito sa mga sumunod na araw. Dahil sa takot sa gulo sa media, dulot ng kanilang mataas na katayuan sa lipunan ng New York, nagpasya ang mga Arnold na hindi iulat ang pagkawala ni Dorothy. Sa halip, nagpatuloy silang palihim magtanong kung nasaan siya at kumuha rin ng kaibigan ng pamilya at abogadong si John Keith para magsagawa ng ilang investigasyon. Mukhang sa maagang yugto na ito, naniwala ang pamilya na tumakas si Dorothy bilang ganti sa kakulangan nila ng suporta sa kanyang mga ambisyong pampanitikan. Doon lamang matapos kumuha ng mga ahente mula sa Pinkerton Detective Agency at nabigong makakuha ng anumang impormasyon kung nasaan si Dorothy. Sila at si Keith ang nag-udyok sa mga magulang ni Dorothy noong kalagitnaan ng Enero, ilang linggo matapos ang unang pagkawala na magsampa ng pormal na ulat na nawawalang tao sa pulisya ng lungsod. Nagdaos ng press conference sa opisina ni Francis Arnold sa Manhattan noong Enero 25, 1911 para ianunsyo ang pagkawala ng kanyang anak, mahigit 6 na linggo matapos siyang mawala. Nagalok siya ng gantimpalang $1,000 para sa impormasyong makakatulong sa paghahanap sa kanya. Malaking halaga noon na katumbas ng $10,000 ngayon. Sumunod ang inaasahang kaguluhan ng media. Karamihan dito ay nakatuon sa isang lihim na relasyon
na matagal nang kinasasangkutan ni Dorothy bago siya nawala, kasama si George Griscom Jr., ang anak ng isang mayamang negosyante mula sa Pennsylvania. Nagkakilala sina Griscom at Dorothy habang nag-aaral siya sa Bryn Mawr at nanatili silang madalas na nagkakausap mula noon. Gayunpaman, nagbabakasyon siya sa Italia noong nawala si Dorothy at sinabi niyan wala siyang alam kung nasaan siya. Ipinagpatuloy ng pulisya ang investigasyon. Isa sa mga tinitingnang anggulo ay kung inatake siya sa Central Park habang naglalakad. Gaya ng sinabi niya kay Gladys King na balak niyang gawin sa pagkikita nila sa Fifth Avenue. Ang ama mismo ni Dorothy ay tila naniniwala na ito ang pinakamalamang na paliwanag at malagim niyang pinaghinalang na maaring napatay ang kanyang anak doon at itinapon ang kanyang bangkay sa reservoir sa park. Ngunit agad ding ibinasura ng pulisya ang teorya nito. Napansin nila na noong kalagitnaan ng Disyembre, 1,910 nang mawala si Dorothy. Masyadong mababa ang tubig sa reservoir para maitago ang kanyang bangkay. Kung ganoon siya namatay, mas naging misteryoso na makatanggap ang mga Arnold ng postcard noong unang bahagi ng Pebrero na may nakasulat lang na "Ako ay ligtas" at may pirma ni Dorothy. Kahawig ng sulat kamay ng kanilang anak na babae, ngunit na ipakita na ito sa mga pahayagan ng New York bilang bahagi ng investigasyon noong huling Enero. At agad na napagpasyahan ng postcard ay isa lamang malupit na biro na ginawa ng isang tao na ginaya ang sulat kamay ni Dorothy. Matapos itong isang tabi, inihayag ng pulisya sa pagtatapos ng Pebrero na ang investigasyon ay babawasan na. Si Dorothy ay nawawala na ng 75 araw nung ginawa nila ang mga anunsyo. Walang ebidensya kung ano ang nangyari sa kanya, kaya ang naging konklusyon nila, malamang patay na siya. Maraming umano'y pagkakakita at ulat ng pakikipag-ugnayan kay Dorothy sa mga sumunod na taon. Kadalasan, ito ay batay sa mga haka-hakang pahayag na may babaeng kamukha niya na nakita sa New York o sa ibang lugar sa silangan baybayin. Walang matibay na ebidensya mula sa mga umano'y pagkakakita nito, pero patuloy pa rin itong lumalabas. Noong 1935 makalipas ang 25 taon mula nang mawala si Dorothy, may nagbigay ng tip sa pulisya tungkol sa pagkakakita sa kanya sa Fifth Avenue, ang huling lugar na nakita siya noong ika-12 ng Disyembre 1910. Ipinapakita nito kung paano nagpapadala ang mga tao sa kanilang imahinasyon pagdating sa mga ulat ng pagkakakita kay Dorothy Arnold. Pagkatapos ng lahat, siya ay 50 taong gulang na sana noon at malamang ay hindi na siya kamukha ng 25 taong gulang na babaeng nawala noong 1910. Samantala, patuloy na hinanap ng mga magulang ni Dorothy si Dorothy. Bago namatay ang kanyang ama noong 1900 at 22, gumastos siya ng mahigit $1.4 milyong para mahanap ang anak at malaman ang nangyari sa kanya. 3 pangunahing teorya ang umiikot sa pagkawala ni Dorothy ngayon. Isa ay napaka-espekulatibo. Sinasabi nito na buntis si Dorothy noon, malamang ay anak ni George Griscom ang dinadala niya, at sumailalim siya sa isang improbisadong pagpapalaglag noong gabing yon na nagkamali at doon siya namatay. Mukhang nakumpirma ito noong 1916 at 16 nang ang isang nahatulang kriminal sa Rhode Island na si Edward Glenaris ay gumawa ng mga sensasyonal na pahayag tungkol sa kung paano siya nasangkot sa pagtatapon ng bangkay ng dalagang iyon noong Disyembre 1910. Ngunit ang impormasyong ibinigay niya tungkol sa kung saan siya inilibing ay hindi nakumpirma sa karagdagang investigasyon at kalaunan ay binawi rin niya ang kanyang pahayag. Bukod pa rito, napaka-imposible na basta na lang magplano si Dorothy na huminto kung saan man sa Manhattan pauwi mula sa Fifth Avenue para magkaroon ng mabilisang aborsyon sa isang eskinita bago ipagpatuloy ang kanyang araw. Mas posible ang dalawang ibang senaryo. Maaring inatake si Dorothy sa Central Park, pinatay at itinapon ang kanyang katawan ng walang bakas, o kaya dahil sa pagkadismaya sa personal na kalagayan at hindi umuusad na ambisyon sa panitikan, nagpakamatay siya. May ilang miyembro ng pamilya niya ang sang-ayon sa paliwanag sa pagkawala niya. Sa liham niya kay George Griscom, nagpahiwatig siya ng pagpapakamatay at sinabing, "Well, bumalik na ang maikling kwento." Tinanggihan ako ni Recluse. Nakatingin sa akin ang kabiguan. Sa hinaharap,
Puro mahabang daan na walang likuan ang nakikita ko. Lagi ring iisipin ni Inay na aksidente lang yon. Bukod pa rito, sa puntong ito, pababa na ang takbo ng relasyon niya kay Griscombe. Mukhang posible pareho, pero walang ebidensya para patunayan alinman sa dalawa. Mukhang hindi na natin malalaman kung ano talaga ang nangyari sa mga Amerikanong sosyalita na nawala ng walang bakas. Sunod, pupunta tayo sa unang bahagi ng ika-19 na siglo kung saan hinihintay tayo ni Mordis Media para ikwento ang tungkol sa pinakadakilang kuripot sa mundo na kabalintunang isa rin sa pinakamayamang babae sa mundo. Si Henrietta Howland Robinson ay ipinanganak noong ika-21 ng Nobyembre, 1834 sa bayan ng New Bedford sa Massachusetts, kina Edward Mott Robinson at Abby Howland. Galing siya sa isang mayamang pamilya na may pinakamalaking plota ng panghuhuli ng balyena sa lugar. Kasabay nito, kasali rin sila sa US-China na kalakalan. Noong panahong iyon, mahigpit na pinoprotektahan ang kalakalan ng Amerika sa bansang Asyano at ilan lamang ang pinapayagang makilahok dito. Lumaki siyang kasama ang mga negosyante kaya napasok din siya sa negosyo. Bata pa lang siya, nagbabasa na siya ng stock reports at pahayagang pinansyal at sa edad na 13, naging bookkeeper sa negosyo ng pamilya nila. Bata pa lang siya, itinuro na sa kanya ang pagtitipid at pagkita ng pera. Sa isa kataon, sinabi ni Henrietta sa isang reporter, "Sinabi sa akin ng aking ama na huwag akong magbigay ng kahit ano kanino man, kahit kabaitan." Si Henrietta, na tinawag na Hetty mula pagkabata, ay hindi niya mismo kinita ang kanyang unang yaman. Namatay ang ina ni Hetty noong 1800 at 60 siya ay 25 taong gulang noon. Iniwanan ina niya ang karamihan ng ari-arian sa asawa, ngunit si Henrietta ay tumanggap ng bahay na mahigit sa isang kapat ng $1,000,000 ang halaga ngayon. Pagkatapos nito, pinag-iba-iba ng kanyang ama ang negosyo ng pamilya, namuhunan sa mga kumpanya ng pagpapadala sa New York at bumili ng government bonds na may 6% interes bawat taon. Katatapos lang ng digmaang sibil ng Amerika at maraming perang maaring kitain sa muling pagpapatayo ng ekonomiya. Maganda ang naging takbo ng negosyo ng ama ni Hetty noon panahong yon. Nang pumanaw siya 5 taon matapos ang kanyang asawa noong 1800 at 65 iniwan niya kay Hetty ang $6,000,000, isang halaga na katumbas ng mahigit $100,000,000 sa panahon na yon. Sa halos parehong panahon, pumanaw din ang kanyang tiyahin at iniwan ang isang komportableng $2,000,000 na ari-arian sa kanyang pamangkin. Bagamat ang mga ari-arian ay naging paksa ng matagalang legal na labanan sa mga sumunod na taon, nakatanggap din siya ng daan-daang $1,000,000 na salapi at ang pinagsamang halagang ito ang nagbigay kay Hetty ng napakalaking yaman. Makikikita sa kanilang kasunduan sa kasal ang kanyang determinasyong pamahalaan ang sariling pera. Noong unang bahagi ng dekada, 1860 nakilala niya at nagsimulang magkaroon ng relasyon kay Edward Henry Green, isang negosyanteng nakabase sa Boston na ang mga transaksyong pinansyal ay may kinalaman din sa kalakalan sa China. Isa rin siyang milyonaryo, kaya noong sila ni Hetty ay nagpakasal noong 1800 at 67 iginiit niya na magkaroon ng kasunduan na hindi magkakaroon ng karapatan si Edward sa kanyang pera at ari-arian. Nagkaroon sila ng 2 anak, si Edward na ipinanganak noong 1868 at si Harriet na kilala bilang Sylvia na ipinanganak noong 1871. Pareho silang ipinanganak sa London kung saan nanirahan ang mag-asawa noong huling 1860 at 60 at unang 1870. Nagiwalay sina Hetty at Edward noong 1880 pero nanatiling kasal at nagkabate sa mga huling taon. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan dahil nagkaproblema sa pananalapi si Edward pagbalik nila sa Estados Unidos noong 1873. Ilang beses, kinailangan niyang tulungan si Edward sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera.
Pero noong panahong yon, higit pa sa sapat ang pera niya dahil si Hetty Green ay naging isa sa mga nangungunang mamumuhunan sa mabilis na lumalagong sentrong pinansyal ng Amerika noong Gilded Age. Wall Street sa Manhattan Island sa New York. Umangat si Hetty sa mundo ng negosyo ng Amerika noong tinatawag na Gilded Age. Ito ang unang yugto ng globalisasyon dahil ang paglaganap ng mga riles ng tren, kuryente, telegrapo at telepono ay nagbukas ng malalawak na bahagi ng mundo. Habang nangyayari ito, kasabay ng malaking industrial na paglawak sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, Britanya, Alemanya at Rusya, nagkaroon ng malaking pag-usbong ng ekonomiya sa Hilagang Amerika at Europa. Ang nagresultang paglikha ng yaman at ang pag-usbong ng bagong aristokrasya ng mayayamang negosyante at industrialista ang naging dahilan kung bakit tinawag na Gilded Age sa Amerika ang panahon mula 1870 hanggang 1900. Bagaman dapat tandaan na para sa mga mas mahihirap na uri sa lipunan, ito ay panahon ng matinding kahirapan at napakasamang kalagayan sa trabaho. Sa Gilded Age sa Amerika, nakita ang pag-usbong ng Wall Street bilang sentro ng pananalapi ng New York at ng buong bansa. Ang kalye nito na ang pangalan ay nagmula sa katotohanang ang hilagang pader ng New York City ay dumaan sa bahaging ito noong huling bahagi ng ika-17 siglo ay nagsimulang maging sentro ng pananalapi ng US noong unang bahagi ng ika-19 na siglo matapos makumpleto ang Erie Canal noong 1821. Pinagdugtong ng kanal ang Great Lakes sa New York City, kaya mabilis na lumaki ang populasyon ng Chicago at iba pang pamayanan sa paligid ng mga lawa noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Naging pangunahing pasukan ang New York para sa trapikong pandagat sa pagitan ng Atlantic at ng mabilis na umuunlad na rehiyon ng Great Lakes. Dahil dito, nagsimulang bumili ng ari-arian ang mga mamumuhunan sa Wall Street, kaya naging sentro ito ng pananalapi sa East Coast. Sa paglipas ng 1,860 sat, 1,870 sat mga makapangyarihang kumpanya at negosyante tulad nina JP Morgan, John D. Rockefeller, ang American Tobacco Company, General Electric at Charles Dow, kasama ang iba pa, ay nagtatag ng kanilang mga negosyo dito. Dahil dito, pumasok ang Wall Street sa panahon kung saan ang simpleng pagbanggit ng pangalan nito ay naging katumbas ng usapan tungkol sa pananalapi at negosyo sa Amerika. Ito ay naipakita ng malinaw noong 1889 nang magsimulang ilathala ang Wall Street Journal bilang pangunahing pahayagan tungkol sa ulat ng stock at pananalapi. Ito ang Wall Street kung saan nagsimulang maging kapansin-pansin si Hetty Green noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Nung nakatira pa sa London ang pamilyang Green, namahunan na si Hetty sa American bonds na ipinagpapalit sa Wall Street. Una niyang ipinuhunan ang interes na naipon mula sa ari-arian na iniwan ng kanyang ama sa kanya habang inilalagay niya ang perang ito sa mga bond ng riles ng tren noong panahong mabilis na pinagkakabit-kabit ng mga linya ng tren ang bansa. Bumili rin siya ng malaking halaga ng greenbacks. Ito ay salaping pangkagipitan na inilimbag ng pamahalaan ng Union sa malaking dami mula 1,861 hanggang 1,865 upang tustusan ang napakalaking gastusin na kinakailangan dahil sa digmaang sibil laban sa Southern Confederacy. Bumaba ang halaga ng greenback dollars sa mga sumunod na taon pero patuloy na naghawak si Hetty ng malaking halaga nito. Malakay ang naging gantimpala niya noong 1875 bilang tugon sa krisis na may kaugnayan sa mga note, sinuportahan ng administrasyon ni Pangulong Ulysses S. Grant ang mga greenback gamit ang ginto. Malaki ang itinaas ng halaga ng mga note at kumita ng malaki si Hetty. Bahagi ito ng mas malawak niyang pilosopiya sa pamumuhunan na bumili kapag mababa ang halaga at walang may gusto at itago ito hanggang tumaas ang presyo at mag-uunahan na ang mga tao na makuha ito.
Habang lumilipas ang mga taon, patuloy na lumaki ang kanyang yaman hanggang sa umabot sa 10-10 milyon at naging pangunahing nagpapautang sa pamahalaang lungsod ng New York. Habang natatapos ang Gilded Age at dumaranas ng matitinding suliraning pang-ekonomiya ang ekonomiya ng Amerika noong dekada 1800 at 1900, sa isang pagkakataon, pinaniniwalaan na siya ang pinakamalaking individual na pribadong nagpapautang ng pera sa buong New York at sa panahong yon ay nakilala na siya bilang reyna ng Wall Street. May isa pang hindi magandang pangalan na ibinigay kay Hetty. Para sa marami, tinawag siyang bruha ng Wall Street. Nakilala siya sa pangalang ito dahil sa pagiging kuripot kahit mayaman at dahil na rin sa issue sa kanyang personal na kalinisan. Sa simula pa lang, namuhay siya ng halos palaboy-laboy. Kahit na may opisina siya sa Chemical Bank sa Broadway, malapit mismo sa Wall Street, patuloy siyang walang permanenteng tirahan, palipat-lipat sa mga hotel, boarding house at inuupahang apartment. Ayaw niyang bumili ng bahay sa New York para di magbayad ng property tax at nagpapalit din siya ng tirahan para iwasan ang mga maniningil ng buwis. Umabot pa sa sobrang kuripot niya na hindi na siya nagbabayad ng buwis. Bukod dito, si Hetty ay napakakuripot daw. Hindi raw gumagamit ng mainit na tubig at hindi binubuksan ang pampainit kapag taglamig. Sinasabing hindi rin siya naghuhugas ng kamay, kaya palaging marumi at makapal ang dumi sa kanyang mga kuko. Bukod pa ron, marami ang nagsabing mabaho siya, lalo na tuwing tag-init. Sinasabing sobrang hindi matiis ang kanyang amoy, kaya ang mga katrabaho niya sa opisina ay umiiwas at lumalayo sa kanya hanggat maaari. Iniwasan pa nga niyang magpatingin sa doktor at pinili niyang magtipid ng pera matapos ang 20 taon na pinahirapan siya ng masakit na luslus. Wala na siyang nagawa kundi magpa-opera. Kahit na napakayaman niya, nagalit siya sa bayad at sinubukan niyang umiwas magbayad. Maraming kwento tungkol sa kanyang kilalang pagiging kuripot kahit na ang iba ay baka gawa-gawa lang. Pinaniniwalaan na suot niya ang parehong itim na damit araw-araw at patuloy niya itong ginagamit hanggang sa ito ay sobrang lumana, nagkapunit-punit at naging berde na dahil sa dumi. At doon lamang siya bibili ng isa pang simpleng itim na damit. May kwento ring nagsasabing ilang oras niyang hinanap ang nawawalang selyo sa karwaheng tinitingnan niya. 2 sentimo lang ito. Maaring gawa-gawa lang ang kwento sa selyo, pero dahil sa kanyang reputasyon, hindi ka sigurado. Ngunit walang duda na si Green ay palaging nagsusuot ng itim na damit marahil dahil na rin sa kanyang relihiyosong pagpapalaki bilang isang Quaker at sa kanyang pagiging kuripot. Tungkol dito, sinabi ni Hetty, dahil lang sa simple akong manamit at hindi ako gumagastos ng malaking pera sa aking mga damit, sinasabi nilang ako'y masungit o baliw. Gayunpaman, mas marami pang negatibong aspeto ang masigasig na pagbabantay ni Hetty Green sa kanyang yaman. Hindi niya gusto ang mga manliligaw ni Sylvia, kaya nanatiling walang asawa si Sylvia hanggang sa nasa edad 30 na siya. Nag-alinlangan si Hetty dahil sa hinala niyang pera lang ang habol ng sinumang makipag-date sa anak niyang si Sylvia na malaki ang mamanahin balang araw. Sa huli, si Matthew Astor Wilkes, isang manliligaw, ang nakipagkita at nakuha ang pagsang-ayon niya na may pasubali. Pangunahin dahil isa siyang hindi gaanong prominenteng miyembro ng napakayamang pamilya Astor at meron din siyang sariling yaman. Gayunpaman, bago ikasal sina Sylvia at siya noong 1900 at siyam iginiit ni Hetty na pumirma siya ng isang kasunduan na nagsasaad na isusuko niya ang anumang karapatan sa pera na mamanahin ni Sylvia mula sa kanyang kayamanan. Ngunit, walang duda, ang pinakakakilakilabot na pangyayari sa ayaw gumastos ni Hetty Green at labis na pagbabantay sa kanyang kayamanan ay may kinalaman sa kanyang anak na si Edward o Ned noong siya ay bata pa at nabali ang kanyang binti. Ayaw ni Hetty gumastos sa mahal na medical na pangangalaga kaya sinubukan niyang maipasok siya sa libreng klinika. Gayunpaman, nakilala siya ng mga administrador ng klinika na tumangging pagsilbihan siya dahil ang mga libreng klinika noon ay nakalaan lamang para sa mga mahihirap at nasa mababang gitnang uri. Samantala,
kaya't magbayad ang reyna ng Wall Street para sa pinakamahusay na medical na pangangalaga sa New York. Hindi na tinag si Hetty at siya na mismo ang gumamot sa pinsala ng anak niya. Sa mga sumunod na linggo, hindi gumaling ang sugat at nagkagangrena. Kinailangang putulin ang binti ni Ned at gumamit siya ng prosthesis na gawa sa cork mula noon. Sa kabila ng insidente, nagtrabaho siya para sa ina at matapos ang matagal na pamamahala ng negosyo sa Texas at Chicago, bumalik siya sa New York. Magkasama nilang ginugol ang huling buwan at nagkaroon siya ng permanenteng tirahan. Pumanaw siya noong 3 ng Hulyo, 1916 at 16 sa edad na 81. Noong panahong iyon, siya ang pinakamayamang babae sa Amerika. Sa katunayan, ang kanyang ari-arian na hinati kina Edward at Sylvia ay tinatayang nasa pagitan ng 100 milyon at 200 milyon. Ito ay halagang katumbas ng humigit kumulang 2.5 bilyon hanggang 5 bilyong dolyar sa pera ngayon. At dahil dito, masasabi nating si Hetty Green marahil ang pinakamayamang babae sa buong mundo noong panahong iyon. Mapapaisip ka kung nahanap niya ang 2 sentimong selyo. Si Edward ay kilalang mahilig magparti at magpakasaya sa yaman, di gaya ng kanyang ina. Walang tipid siyang ginastos ang minanan niya. Nagpatayo siya ng mansion sa Round Hill, Massachusetts, nag-ipon ng panyag na koleksyon ng selyo at barya at nagbigay ng malalaking donasyon sa lipunan. Sa pamana ng ina niya, si Sylvia, anak ni Hetty, ay naging isa sa pinakamayayamang babae sa Amerika. Nang mamatay ang kapatid niyang si Edward noong 1937, nakuha rin niya halos lahat ng ari-arian nito. Si Sylvia Green Wilkes ay walang anak at wala rin talagang malalapit na kamag-anak. Pumanaw siya noong 1951 iniwan ang ari-arian na halos 70 milyong dolyar matapos mabuwisan. Sa simula, hindi makita ang kanyang huling habilin, pero kalaunan ay natagpuan ito sa isang kabineteng lata. Ang pinakamalapit na pinsan ni Sylvia ay iniwanan ng 5,000 dolyar sa habilin, pero naghabla siya at nakuha kalaunan ng 100 at 40,000 dolyar. Hinati ang natirang kayamanan niya sa kawanggawa, paaralan at ospital. Kaya sa huli, malaking bahagi ng napakalaking yaman ng mangkukulam ng Wall Street na ayaw niyang gastusin ay napunta sa mga hindi niya kilalang tao. Na-miss mo ba ako? Malamang hindi. Pagkatapos ng mahusay na pagsasalaysay na yon, simula ngayon, puro nakalimutang buhay na lang ang kasunod. Ngayon, punta tayo sa New York noong 1950 para silipin ang buhay ng bilyonaryang tagapagmana na ang pamilya ay sinundan ng trahedya at ayon sa iba, isinumpa. Si Christina Onassis ay pinanganak noong 11 ng Disyembre, 1950 sa Leroy Sanitarium, na kalaunan ay tinawag na Leroy Hospital sa lungsod ng New York. Ang kanyang ama ay si Aristotle Onassis at ang kanyang ina ay si Tina Onassis Levanos. Pangalawa at bunso siya, may kuya siyang si Alexander na ipinanganak 2.5 taon bago si Christina. Upang maunawaan ang takbo ng buhay ni Christina Onassis, kailangan nating maintindihan kung sino ang kanyang mga magulang at ang yaman na kanilang nakamit. Si Aristotle Onassis, ang kanyang ama, ay nagmula sa medyo payak na pinagmulan, ngunit ang kanyang ama naman ay isang taong nagtagumpay sa sariling sikap. Ipinanganak si Aristotle sa Smyrna sa silangang baybayin ng Turkey noong 1906. Si Onassis ay may lahing Griego na karaniwan sa populasyon ng Smyrna noong panahong yon. Nang magdigmaan ang Greece at Turkey matapos ang unang digmaang pandigdig, lumipat si Aristotle mula Turkey papuntang Argentina. Doon niya sinimulan ang pag-angat bilang negosyante, pumasok sa negosyo ng tabako at kargamento bago kumita ng malaki noong ikalawang digmaang pandigdig. Matapos ang digmaan, pinalawak niya ang negosyo sa airline at casino at naging pinakamalaking magnat ng pagpapadala sa mundo. Nakakataong isipin, ang kasal ni Onassis kay Tina, ina ni Christina, ay isang pagsasama sa anak ng isa sa kanyang pinakamalalaking karibal. Ito ay si Stavros Gilvanos, ang may-ari ng Levanos Shipping Empire, at ang kumpanya niya ay isa sa ilang kumpanya na kayang hamunin ang pamamayani ni Onassis sa industriya ng Mediterranean freight.
17 lamang si Tina nang pakasalan niya ang 40 taong gulang na si Onassis noong 1946. Ipinanganak si Cristina sa napakayamang pamilyang negosyante na lalong yumaman habang siya'y lumalaki dahil ang kanyang ama ay lumalawak ang negosyo sa Saudi Arabia at industriya ng langis. Gayunpaman, may mga kontrobersya rin. Alam marahil ni Cristina ang impluwensa ng ama niya. Mga kaduda-dudang usaping buwis kaugnay ng kanyang mga barko na gumagamit ng bandila ng Panama at Liberia para makaiwas sa buwis at customs duties. Lumaki si Cristina sa isang internasyonal na kapaligiran. Ang kanyang ama ay may mga negosyo sa iba't ibang panig ng mundo at ang kanilang pamilya ay may mga bahay at tirahan sa 3 kontinente. At maraming bansa tulad ng Gresya, Argentina, US, Pransya at Inglaterra. Bilang resulta, madalas silang lumipat-lipat at si Cristina ay hindi nagkaroon ng edukasyon sa iisang bansa lamang. Kadalasang mga katulong ang nag-aalaga sa kanya at hindi siya gaanong napapansin ng kanyang mga magulang dahil abala ang mga ito sa negosyo. Isang bagay na karaniwan sa mga anak ng sobrang mayayamang pamilya. Sa simula ng kanyang pagdadalaga, ipinadala na siya sa Inglaterra kung saan nag-aral siya sa Headington School, isang prestiyosong paaralan para sa mga babae, at pagkatapos ay sa Queen's College London noong huling bahagi ng dekada 60. Magulo ang mga panahong ito para sa pamilya niya. Higit 2 beses ang tanda ng ama kaysa sa ina ni Cristina nang sila'y ikasal, at naging magulo ang kanilang pagsasama sa buong dekada 50 dahil sa matagal na relasyon ni Aristotle kay Maria Callas, isang kilalang Greek-American na mga awit. Sa huli, nagdiborsiyo ang kanyang mga magulang noong 1960. Lalo pang napansin ng pamilya nang magsimulang makipagrelasyon ang ama ni Cristina noong kalagitnaan ng dekada 60 kay Jackie Kennedy, ang biyuda ng pinaslang na pangulo na si John F. Kennedy. Sa huli, nagpakasal sila noong 19 ng Oktubre 1968 at nagdulot ng malaking interes mula sa media ang kanilang pagsasama dahil sa kasikatan ni Kennedy noong dekada 60. Hindi nagustuhan ni na Cristina at Alejandro ang kanilang madrasta at naiinis sila sa mas maigpit na seguridad at pakikialam ng media sa kanilang buhay dahil sa relasyon at kasunod na kasal. Laging iniisip ni Cristina na pera lang ang habol ni Jackie sa kanyang ama, kaya tinawag niya itong ang nakalulungkot na pagkahumaling ng aking ama. Noong mga unang linggo ng 1973, 22 anyo si Cristina nang mangyari ang isang pangyayaring huhubog sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Si Alexander, ang kanyang kapatid, ay nagka-interes sa libangan ng paglipad noong huling bahagi ng dekada 60. May lisensya siyang piloto at libu-libong oras ng paglipad. Naging presidente pa siya ng Olympic Aviation, isang regional na subsidiary ng negosyo ng airline ng kanilang pamilya. Ang isang problema ay hindi ganoon kaganda ang paningin ni Alexander, bagamat maaring hindi ito direktang naging sanhi ng trahedya na nangyari noong Enero 1973. Noong Enero 22 ng taglamig na yon, inilabas ni Alexander ang maliit niyang amphibious na eroplano, isang Piaggio P-136 para magturo sa isang gustong maging piloto ng airline. Umupo si Alexander sa kanan habang si Donald Macusta, ang bagong piloto, ay nasa kaliwang upuan na siyang nagmamaneho ng eroplano. Isang pangatlong piloto, si Donald McGregor, ay umupo sa likod. Sa kasamaang palad, nagkaroon sila ng malubhang aksidente habang umaalis sa Hellinikon International Airport sa Athens, dulot ng nagkabuhol-buhol na mga kable. Bumagsak agad ang eroplano matapos lumubog ang kanang pakpak at si Alexander ang pinakagrabe ang tinamo. Maluba ang kanyang sugat at naka-life support siya makalipas ng ilang oras. Pumanaw siya kinabukasan matapos mapagpasyahan na wala ng posibilidad na mailigtas siya. 24 anyos lang siya. Malubang nasugatan sina Macusta at ang regular na piloto ni Alexander na si McGregor, pero nakaligtas ang dalawa. Ang pagkamatay ni Alexander ang nagbigay daan kay Cristina na magmana ng negosyo ng pamilya at ng napakalaking yaman ng kanyang ama. Sinimulan na niyang sanayin si Cristina bilang kahalili kahit abala ang isipan niya. Kasabay nito, naging paranoid si Aristoteles at naniwala na ang pagkamatay ng kanyang anak ay dulot ng isang masamang pakana. Sinisi niyo si Macusta tapos inisip niyang CIA ang may gawa ng aksidente at pinupuntirya rin siya.
Ganti raw ito dahil sa relasyon niya kay Jackie Kennedy kaya nag-alok siya ng malalaking gantimpala sa sinumang makapagpapatunay sa mga delusyon niya. Nagpunta si Christina sa New York para mag-adjust sa papel na buong buhay niyang inakala na si Alexander ang kalaunay gaganap sa negosyo. Ang susunod na 2 taon ay puno ng sunod-sunod na trahedya. Nakita na natin na labis na dinamdam ng ama ni Christina ang pagkamatay ni Alexander. Ganon din ang kanyang ina. 2 beses nang nag-asawa si Tina matapos makipagdiborsyo kay Aristotle. Nagkaroon din siya ng lumalalang problema sa mga gamot na nireseta at lalo pa itong tumindi matapos ang pagkamatay ni Alexander noong 10 ng Oktubre 1974 habang naninirahan sa mansyon sa Paris na kasama ang kanyang ikatlong asawa. Siya ay nag-overdose at namatay dahil sa pag-ipon ng likido sa kanyang mga baga. Marami pa rin ang naniniwalang ito ay pagpapakamatay dahil sa labis na lungkot matapos mamatay ang kanyang anak noong nakaraang taon. Namatay ang huli niyang malapit na kapamilya ni Christina makalipas ang 6 na buwan. Matagal nang may myasthenia gravis, isang sakit sa kalamnan, ang kanyang ama. Gayunpaman, matapos ang pagkamatay ni Alexander, tumigil siya sa paglaban sa kanyang karamdaman at tila nawala na rin ang kanyang kagustuhang mabuhay. Namatay siya noong 15 ng Marso 1975 sa isang ospital sa Paris, Di umano dahil sa pagpalya ng paghinga. Dahil dito nawala kay Christina ang parehong magulang at ang kaisa-isa niyang kapatid sa loob lamang ng wala pang 26 na buwan. Dahil sa mga trahedyang ito, nasabi niya, nag-iisa na lang ako sa mundo ngayon. Sa pagkamatay ng kanyang ama, isang malaking bahagi ng yaman at negosyo ng pamilya Onasa ang namana ni Christina. Humigit kumulang 45% ng ari-arian ay itinakda ng kanyang ama para sa pagtatatag ng Alexander Onasa Public Benefit Foundation, isang kawang-gawang organisasyon na itinatag bilang alaala kay Alexander. Ngunit si Christina ang nagmana ng karamihan sa natitirang 55%. Habang matagumpay din niyang nakuha ang mana mula sa malaking yaman na nakuha ng kanyang ina bilang bahagi ng diborsyo ng kanyang mga magulang noong 1960. Dahil dito, isa na siyang napakayamang babae na may halos $600 milyong na ari-arian, katumbas ng $3 bilyong ngayon at namumuno ng imperyo ng negosyo. Agad na nagpasya si Christina na pagaanin ang pasanin sa pagpapatakbo ng negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng malaking bahagi nito. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 1970 at 70 lumawak ng negosyo ng ONA sa freight shipping, transportasyon, airline, sugal, langis at iba pang negosyo. Ibinenta niya ang ilang bahagi nito at ipinagkaloob ang iba pang bahagi ng negosyo at mga ari-arian sa mga gawaing kawanggawa. Samantala, pinagtibay niya ang kanyang pagmamay-ari sa pangunahing negosyo ng pagpapadala at airline bagamat marami ng haka-haka mula noon kung gaano kalaki talaga ang papel na ginampanan niya sa araw-araw na pagpapatakbo ng negosyo. Ang pangkalahatang impresyon ay ang mga detalye ng pagpapatakbo ay ipinagkatiwala sa board at mga direktor ng kumpanya. Sa panahon na ito, naging sentro ng media si Christina dahil sa kanyang personal na buhay at marangyang pamumuhay. Namuhay siya sa halos di kapani-paniwalang karangyaan at gumastos ng $10,000 para magpadala ng pribadong jet mula Amerika pabalik ng paborito niyang pagkain sa dieta. Sikat siya sa pagbibigay ng libo-libo sa mga abalang kaibigan para maglaan ng oras sa kanya. Iniulat ng mga pahayagan ang tungkol sa hindi niya masayang buhay pag-ibig at mga problema sa timbang. Kilala si Christina sa madalas niyang paggamit ng mga crash diet na nadudulot na mabilis niyang pagbawas ng timbang, ngunit ibinabalik din niya ang lahat ng ito kapag nasa mababang yugto siya ng buhay. Malawak din ang paniniwala na si Christina ay may lumalalang problema sa droga kasama ang adiksyon sa mga niresetang gamot tulad ng barbiturates, antidepressants at tranquilizers. Mas magulo ang buhay may asawa at relasyon ni Christina kaysa sa kanyang ama. Sa pagitan ng 1971 at 1987, dumaan siya sa hindi bababa sa 4 na kasal at 4 na diborsyo. Ang una sa mga ito ay kay Joseph Bulcar. Isa siyang real estate tycoon na malapit na mag-50 taong gulang habang si Christina ay 20 taong gulang lamang nang sila ay ikinasal noong 1971. Parang kabataang romansa ito para kay Christina at kahawig nito ang kasal ng ina niya kay Aristotle nung teenager pa siya.
Agad nilang napagtanto na hindi sila bagay at nagdiborsuyo sa sumunod na taon. 3 taon ang lumipas, bandang huli ng 1975, nagpakasal si Cristina kay Alexandros Andriadis. Isa siyang magnate sa pagpapadala ng barko at tagapagmana ng malaking imperyo ng negosyo sa Gresya, kabilang ang interes sa pagbabangko. Muli, naging maikli ang kanilang pagsasama at matapos lamang ang mahigit 1 taon, nagdiborsyo sila sa unang bahagi ng 1977. Maaring ginawa ni Cristina ang pagsasama upang malihis ang atensyon mula sa pagkawala ng kanyang buong pamilya sa loob ng 3 taon. Ikatlong kasal ni Cristina ay nangyari sa sumunod na taon, na yon kay Sergei Kolsov. Tulad ni Andriadis, isa rin siyang magnat sa pagpapadala ng barko, ngunit ayon sa mga pag-aaral, si Kolsov na isang Ruso ay may malapit ding ugnayan sa pamahalaan ng USSR at maaaring naging ahente ng KGB. May posibilidad na pinalalim ni Kolsov ang kanilang relasyon dahil sa pag-uudyok ng Moscow upang makapasok siya sa isang napakahalagang imperyo ng negosyo sa kanluraning mundo. Sa panahong ang Cold War ay muling pumapasok sa yugto ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Russia at Estados Unidos. Kung ganon, agad isinantabi ang ideyang yon. Nagdiborsyo sila noong 1980. Pagkatapos maanul ang kasal nila ni Kolsov, ginugol ni Cristina ang pinakamahabang yugto ng kanyang buhay bilang nasa hustong gulang na walang asawa. 4 na taon ang lumipas bago siya nag-asawa muli kay Thierry Roussel, ang kanyang ika-4 at huling asawa. Si Roussel ay mula sa kilalang pamilyang Pranses na aktibo sa parmasyutika at politika sa Pransya. Di tulad ng dati niyang mga asawa, mas matanda siya kay Roussel ng 3 taon. Ang huling kasal ni Cristina ay nagbunga ng kanyang nag-iisang anak na babae, si Athena, ipinanganak noong 1985 at hango ang pangalan sa ina ni Cristina. 2 taon ang lumipas, natapos ang kasal, na hindi na nakakagulat kung iisipin na si Roussel ay isang babaero at nagkaroon ng 2 pang anak sa kanyang kabit habang kasal pa siya kay Onassis. Hindi na muling nag-asawa si Cristina. Tulad ng nabanggit, si Onassis ay unti-unting nalulung sa mga gamot na nireseta noong dekada 1970. At lalo pa itong lumala habang lumilipas ang mga taon, lalo na mula 1980 pataas nang madiagnose siyang may clinical depression. Dahil madali siyang makalapit sa mga doktor na napapapayag at makakuha ng mga reseta, dumami lalo ang gamot na iniinom niya noong 1980 habang sinusubukan gamutin ang sugat ng magulong buhay sa sariling medikasyon. Noong ika-11 na Nobyembre, 1988 natagpuang patay si Cristina sa bathtub. Ito ay sa bahay ng kaibigan sa Argentina, bansang ginugol ni Cristina ang marami sa kanyang huling taon dahil nagkaroon siya ng ugnayan sa bansang yon na naging pangalawang tahanan ng kanyang ama noong 1920. Doon niya tinangkang iwasan ang media at pinag-iisipan ding manirahan doon para palakihin si Athena. Ang kanyang pagkamatay sa edad na 37 ay itinuring na sanhi ng atake sa puso, bagamat walang duda na bahagi rin itong dulot ng kanyang pag-abuso sa droga. Habang ang iba ay iniisip na posibleng may maitim na pakana sa likod dito dahil sa malaking yaman ni Onassis. Ibinalik ang kanyang katawan sa Gresya at inilibing siya sa himlayan ng pamilya kasama ng kanyang ama at kapatid na lalaki. Matapos siyang mamatay, naging sentro ng matinding legal na labanan ang ari-ariang nagkakahalaga ng $250 milyong ni Onassis. Si Athena lang ang natirang tagapagmana, pero 3 taon pa lang siya noon. Kaya nagtalaga ng ilang Gregong tagapangasiwa para mamahala sa ari-arian para sa kanya. Noong dekada 90, nagkaroon ng mga legal na alitan sa pagitan nila at ni Thierry Roussel, isang pabago-bagong negosyante na madalas gamitin ang mananang anak niyang babae para sa sariling problema sa pera. Sa huli, nakuha niya ang ari-arian sa kanyang ika-18 kaarawan noong unang bahagi ng 2003. Ang nag-iisang anak ni Cristina ay isang mangangabayo sa show jumping ngayon. Marahil ito ang pinakamasayang kwento sa ating listahan. Sa kabila ng maganda niyang buhay, ang tagapagmana ay nagkaroon ng malungkot na kabataan, pinabayaan at pinakinabangan dahil sa kanyang mana at nasangkot sa matinding legal na pagtatalo noong 10 taong gulang pa lang siya. Si Gloria Lauren Vanderbilt ay ipinanganak noong ika-20 ng Pebrero, 1924 sa Manhattan, New York, sa isang dinastiya ng napakalaking yaman at impluwensya sa Amerika.
Ayon sa ulat, matapos ipanganak si Gloria, sinabi ng kanyang ama, nakakamangha kung gaano siya kamuka ng isang Vanderbilt. Pansinin mo kung paano tumataas ang gilid ng mata niya. Ang mga Vanderbilt ay isang malaking network ng mga pamilya noon na lahat ay nagmula kay Cornelius Vanderbilt, ang pangunahing magnat ng mga barkong desingaw at riles sa Estados Unidos noong kalagitnaan ng ikalabinsiyam na siglo. Si Vanderbilt ay minsang itinuturing na pinakamayamang tao sa mundo dahil ang kanyang mga tren at barko ang nadinubod ng transportasyong nagtulak sa industrialisasyon ng Amerika. Ang yaman ng pamilya ay naikalat sa mga sumunod na henerasyon, ngunit marami pa rin miyembro ng pamilyang Vanderbilt ang nanatiling napakayaman. Ama ni Gloria ay kabilang sa mga tagapagmana ng yaman. Si Reginald Claypool Vanderbilt ay apo sa tuhod ni Cornelius Vanderbilt. Si Alfred, ang kuya niya, ang nagmana ng halos lahat ng yaman ng sangay nila sa pamilya. Kapag ang yaman ay mapapalaki pa kung gagamitin ng matalino, ang ilang milyong dolyar na minana ni Reginald ay nananatiling malaking kayamanan. Bagamat nilustay niya ang malaking bahagi, ginastos niya ito sa mamahaling mga sport na may kinalaman sa kabayo at pagsusugal. Isa rin siyang alkoholiko at namatay siya noong Setyembre 1925 dahil sa cirrhosis ng atay, nang si Gloria ay 1.5 taong gulang pa lamang. Si Gloria lang ang anak ni na Reginald at Gloria Morgan Vanderbilt. Nagmula siya sa isang kilalang pamilyang pampulitika at pinakasalan niya si Reginald na 24 na taon ang tanda sa kanya noong 1900 at 23 hindi nagtagal bago ipinanganak si Munting Gloria. Sa kanyang habilin, iniwan ni Reginald ang karamihan ng kayamanan kay Gloria Jr. at Kathleen, anak niya sa isa pang kasal. Iniwanan ni Reginald ng maliit na allowance lamang ang ina ni Gloria at ito ang naging dahilan ng pagtatalo sa isang kilalang kaso na si Gloria mismo ang naging sentro habang siya ay bata pa lamang. Kahit iresponsable at kulang sa husay sa negosyo si Reginald Vanderbilt, umabot pa rin sa $5 milyong ang minanang ari-ariya ni na Gloria at na kanyang kapatid sa ama. Napakalaki ng halaga noon dekada 1900 at 20 nakatumbas ng halos $100 milyong na yon. Inilagi ito sa trust para kay Gloria at pamamahalaan ng kanyang ina habang siya'y bata pa. Gayunpaman, sa huling bahagi ng dekada 20 at unang bahagi ng dekada 30 at lalo na pagkatapos ng pagbagsak ng Wall Street at pagsisimula ng dakilang depresyon, sinimulang siyasatin ni Gertrude Vanderbilt Whitney, tiyahin ni Gloria at kapatid ng kanyang ama, kung paano ginagastos ng ina ni Gloria ang pera. Lalong lumalay ito noong unang bahagi ng dekada 30 nang simulang kwestiyunin ni Gertrude kung may kakayahan ba talaga ang ina ni Gloria na maging magulang niya. May lehitimong kaso dito. Si Gloria Sr. ay ginugol ang malaking bahagi ng ikalawang kalahati ng dekada 20 sa marangyang pamumuhay sa Paris, London at Biarritz at madalas niyang iniiwan ang kanyang anak sa mga kamag-anak sa New York nang matagal habang siya ay naglilibot sa Europa. Sa ganitong konteksto, nagsampa ng kaso si Gertrude Vanderbilt laban sa ina ni Gloria noong 1934 upang makuha ang kustodiya ni Gloria. Ang tinaguriang trial of the century noong panahong yun ay isa lamang labanan para sa kustodiya, bagamat nakatuon din ito sa kung hindi maayos na napamahalaan ng ina ni Gloria ang mana ng kanyang anak. Naging iskandalo ang paglilitis. Ilang linggo ring iniulat ng pahayagan ang malalaswang revelasyon matapos lumabas ang ebidensya ng relasyon ng ina ni Gloria sa kapwa babae. Isang beses, may kasambahay na nagtrabaho para sa ina ni Gloria na nagpatotoo ng 5 oras. Sa paraang inilalarawan si Gloria Sr. ayon sa isang pahayagan noon bilang isang ina na lulong sa cocktail, mahilig sumayaw, tagahanga ng sexual na erotika at kabit ng isang prinsipe mula sa Alemanya. Hindi nakapagtataka, si Gloria mismo ay inilarawan ng media bilang isang kawawang mayamang bata, ang 10 taong gulang na tagapagmana na nawalan ng ama at tila pinabayaan ng kanyang pabaya na ina. Samantala, bilang pagsisikap na kontrolin ang kaguluhan ng media sa loob at paligid ng korte, iniutos ng hukom na palabasin ang halos lahat ng naroroon sa korte upang makapagpatotoo si Gloria na 10 taong gulang. Nang lumabas ang resulta, ito ay hindi pabor sa ina ni Gloria.
Itinuring siyang pabayan na ina at ipinagkaloob ang kustodya kay Gertrude, pati na rin ang responsibilidad sa pamamahala ng kanyang mana, bagamat may itinakdang allowance para kay Gloria Sr. Pinayagan ng kanyang ina na bumisita tuwing weekend at umapela siya sa desisyon noong 1936, ngunit hindi siya nagtagumpay at hindi na muling lubusang gumaling ang relasyon ng mag-ina. Noong 1946 nang siya ay nasa early 20s at nakuha na niya ang buong kontrol sa kanyang pananalapi. Itinigil ni Gloria ang pagbibipayay ng $1,000 na allowance sa kanyang ina dahil kaya raw nitong magtrabaho para sa sarili. Simula nun, idodonate na lang niya ang 21,000 taon-taon sa iba't ibang kawanggawa. Mula 1940 hanggang sa kanyang pagkamatay, ang ina ni Gloria ay nakatira kasama ang kanyang kapatid na si Thelma Furness, Viscountess Furness, sa New York City at Los Angeles. Si Gloria Sr. ay pumanaw kalaunan dahil sa kanser noong 1965. Habang lumalaki si Gloria matapos ang paglilitis, nag-aral siya sa iba't ibang paaralan sa New York at sa mas malawak na silangang baybayin ng Estados Unidos. Nagsimula ito sa Greenvale School sa Long Island, kasunod ang Miss Porter School sa Farmington, Connecticut. Isang preparatory school para sa mga babae na sa paglipas ng mga taon ay pinasukan ng mga anak na babae ng mga nangungunang dinastiya sa negosyo at politika sa Amerika. Isang lalong gumagandang dalaga, nagsimula na rin siyang magmodelo nung huling bahagi ng kanyang kabataan, bagamat ang kanyang ganap na pagpasok sa mundo ng fashion ay dumating lamang makalipas ang ilang dekada. Sa edad na 17 nang magsawa siya sa maigpit na pamumuhay sa ilalim ng kanyang tiyahin, nagpasya siyang magsarili at lumipat sa Hollywood sa California. Sa huling mga taon ng kabataan niya, sinubukan niya magsimula ng karera sa sining at nag-aral sa Art Student League sa New York City. Pagkatapos, natrabaho siya bilang visual artist at actress. Ang huli ay naging bahagi ng dahilan kung bakit niya napagpasyang lumipat sa kanluran sa Los Angeles noong unang bahagi ng 1940s. Nagpatuloy ang interes na ito at noong 1950 at 1960 lumabas siya sa maraming Broadway productions at ilang kilalang palabas sa telebisyon gaya ng The Love Bolt at The Time of Your Life. Pagdating ni Gloria sa Hollywood, agad itong nauwi sa una niyang pag-aasawa. Ito ay kay Pat DeSico, isang talent agent sa Hollywood na nasa early 30s ang edad. 17 siya nang sila'y ikinasal. Mapang-abuso ang kasal nila at sinabi ni Gloria na madalas siyang iwanan ni DeChico na may mga pasa sa mata at psikolohikal siyang minamaliit. Nakipagdiborsiye siya noong 1945 ngunit nagdulot na ng matagalang pinsala ang relasyon nila sa relasyon niya sa tiyahing si Gertrude. Hindi siya sang-ayon kay DeSico mula simula at dahil pinakasalan pa rin siya ni Gloria, inalis siya ni Gertrude sa parte niya ng kayamanang Vanderbilt sa huling habilin. Namatay siya noong 1942 isang taon lang matapos ang kasal. Isang araw matapos makipagdiborsiyo kay DeChico, pinakasalan ni Gloria ang 63 anyos na konduktor na si Leopold Stokowski. Mas masaya ang pagsasama nila kaysa sa una niyang kasal kahit 3 beses ang tanda ni Leopold Stokowski sa kanya. Tumagal ito ng 10 taon at nagbunga ng 2 anak na lalaki, sina Leopold Stanislas at Christopher, na ipinanganak noong 1950 at 1952. Muli, hindi siya nanatiling walang asawa nang matagal matapos ang kanyang ikalawang diborsyo noong 1955. Pagkalipas ng 1 taon, pinakasalan niya si Sidney Lumet. Magkaedad sila ni Gloria at magkapareho rin sila ng mga interes dahil isa siyang direktor sa Broadway at siya naman ay isang nagnanais maging aktres. Sa sumunod na taon, nagsimula ang napakatagumpay niyang karera bilang direktor sa paglabas ng 12 Angry Men, isa sa mga pinakadakilang pelikula sa lahat ng panahon. Walang naging anak ang kanilang kasal at nagtapos ito noong 1963 marahil dahil sa pagtataksil dahil pareho silang nagpakasal muli makalipas lamang ang ilang linggo. Ang ika-4 at huling asawa ni Gloria ay si Wyatt Emery Cooper, isa ring manunulat ng iskrip at aktor. Mag-asawa pa rin sila hanggang sa pumanaw siya sa open heart surgery noong 1978. Nagkaroon sila ng 2 anak, sina Carter at Anderson, na ipinanganak noong 1965 at 1967.
Habang ito ang detalye ng apat niyang kasal, nagkaroon din si Gloria ng maraming lihim na relasyon sa kilalang tao sa mga nagdaang taon, kahit kasal pa siya noon. Kabilang dito ang mga relasyon niya sa aktor na si Marlon Brando, ang mga awit at aktor na si Frank Sinatra, ang inventor at negosyanteng si Howard Hughes, at isang pinaniniwala ang relasyon kay Roaldo, isang manunulat ng mga aklat pambata. Bagamat nagsimula siyang maging actress noong 1940 at 1950 si Gloria ay pangunahing naalala ngayon dahil sa kanyang karera sa fashion. Noong 1970 nakipagtulungan siya kay Mohan Marangi ng Marangi Group para maglunsad ng linya ng maong na nakapangalan sa kanya. Naging matagumpay ang linya at sa mga sumunod na taon ay pinalawak ito sa iba pang uri ng damit at accessories tulad ng mga damit, blusa, sapatos, leather na bag at iba pang mga gamit. Lumawak pa ito sa paglipas ng mga taon at noong 2000 isinama na rin ang iba't ibang matagumpay na pabanggo. Malaki ang kinita sa mga gawaing ito, kaya na itaguyod ni Gloria ang sarili bilang matagumpay na negosyante mula 1970 at 70s hanggang 2000s kasabay ng pagbabago ng pambabaeng fashion. Mas tahimik at hindi na magulo ang huling bahagi ng buhay ni Gloria Vanderbilt kumpara noon. Mas tahimik ang buhay pag-ibig niya at hindi na muling nag-asawa matapos pumanaw ang ikaapat niyang asawa noong 1978. Nagkaroon siya ng bagong interes noong 1980 at 1990. Isa na rito ang pagbabalik ng interes sa pagiging visual artist. Noong 1900 at 60 ginamit ang ilan sa kanyang naunang gawa para sa iba't ibang Hallmark cards. Noong 1900 at 70 nagbalik siya sa paggamit ng glass paint at pottery. Nagresulta ito sa serye ng mga exhibition, karamihan ay ginanap noong 2000 ngat sa iba't ibang exhibition spaces sa East Coast. Habang naging pilantropo siya, nagsilbi rin siyang kritiko sa iba't ibang exhibition at paligsahan. Gayunpaman, ang tunay na minahal ni Gloria sa mga huling taon ng kanyang ay pagsusulat. Sa pagitan ng dekada 70 at sa kanyang pagkamatay, naglabas siya ng 6 na memoir tungkol sa iba't ibang bahagi ng kanyang buhay. Kasama rito ang pagninilay sa kaso ng ina at tiyahin noong 1934 at isa pa tungkol sa kanyang mga naging asawa at relasyon sa mga taon. Naglatala rin siya ng 3 nobelang katang-isip, Never Say Goodbye, na inilatala noong 1980, The Memory Book of Star Faithful, na inilatala noong 1994 at Obsession, An Erotic Tale, na inilatala noong 2000. Lumalaki rin ang interes sa pagsusulat tungkol sa kanya, lalo na nang lumabas ang aklat ni Barbara Goldsmith na Little Gloria noong 1980 at 81 akdang tumatalakay sa paglilitis noong 1934 at sa mga kultural na konteksto kung saan ito naganap. Pumanaw si Gloria Vanderbilt sa kanilang tahanan sa Manhattan noong 17 ng Hunyo 2011. Ang tila sanhi ng kanyang pagkamatay ay kanser sa tiyan, kahit siya ay 75 taong gulang at namuhay na makabuluhan. Inilagak siya sa huling hantungan sa libingan ng pamilya Vanderbilt sa Staten Island. Isa sa kanyang mga anak mula sa kanyang ikaapat na asawa na si Walter Emery Cooper, si Carter, ay nagpakamatay noong 1988. Iniwan niya ang ari-arian sa isa pa niyang anak mula sa relasyon na yon, si Anderson Cooper, ang kilalang batikang tagapagbalita at mamamahayag. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol sa mas marami pang malulungkot na milyonaryo na ayaw ninyong maging katulad. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa video sa ibaba sa mga komento, at kung gusto ninyo pa ng mga ganitong video, siguraduhin ding ipaalam ninyo sa akin sa mga komento sa ibaba. May isa pa akong ganitong video 4 na buwan nang nakalipas, kaya kung interesado kayo, panoorin din yon. Kung may suhestyon, ilagay sa komento. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong makita ang mga video ko tuwing mag-upload ako. Sige, hanggang dito na lang muna ako, kaya magkikita-kita tayo ulit sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!